Naging sentro ng usapin sa social media at showbiz circles ang mga pahayag ni Alvin Aragon matapos niyang magbahagi ng matitinding opinyon kaugnay ng pananampalataya, moralidad at ilang personalidad sa entertainment industry. Dahil sa diretsahang pagbabanggit ng pangalan at pagbibigay ng personal na pananaw, ilang kilalang artista at public figures ang nadamay at naging bahagi ng mas malawak na usapin. The Philippine Showbiz List presents showbiz personalities na binanggit at nadamay sa mga pahayag ni Alvin Aragon. Sex Bomb Girls Ira Bermudez and Jopay Pagia. Isa sa mga paunahing nadawit sa kontrobersya ay ang mga dating miyembro ng Sex Bomb Girls. Nag-ugat ito ng ibahagi ni Alvin sa isang interview na hindi umano niya pinigilan ang asawa niyang si Izzy Trasona sa kanyang karera noon, kundi nagkaroon lamang ng pagbabago sa direksyon ng buhay nito matapos yakapin ang pananampalataya. Ibinahagi rin niya ang paniniwala na ang pangalang sex bomb at ang ilang performance outfits ng grupo ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon lalo na sa mas batang audience. Para sa kanya bilang asawa, may responsibilidad siyang protektahan ang kanyang pamilya batay sa kanyang paniniwala at prinsipyo. Ang mga linyang ito ay naging mitsa ng samut-saring reaksyon lalo na sa mga dating miyembro ng grupo. Kabilang sa nagpahayag ng saloobin si Jopay na aminadong nasaktan sa pagkakadawit ng pangalan ng grupo at maging ng mga asawa ng ibang miyembro sa issue. Para kay Jopay, bagamat iginagalang niya ang pananampalataya at personal na paniniwala ni Alvin dahil gaya ng starstruck alumnus ay isa na siyang devoted Christian. Mahalaga pa rin anya ang maingat na pagpili ng mga salita lalo na kung may ibang taong direktang naaapektuhan. Nilinaw din niya na wala siyang personal na galit kay IZ. Wala raw siyang ibang hangad kundi malagpasan ng pamilya ni Alvin at IZ ang kontrobersyang kinakaharap nila. Samantala, mariin namang ipinagtanggol ni Ira ang grupo laban sa mga paratang na malaswa ang kanilang performances. Ayon kay Ira, ang kanilang mga kasuotan at choreography ay bahagi ng isang professional na pagtatanghal at hindi dapat agad lagyan ng malisya. Ipinaliwanag niyang matagal na nilang naririnig ang ganitong uri ng puna, ngunit para sa kanila, ang kanilang ginagawa ay isang anyo ng entertainment na may malinaw na hangganan at disiplina. Nais niyang tumbukin na nagsusuot sila ng proteksyon sa katawan tulad ng pantyhose para matakpan ang masiselang bahagi ng pang-ibabang parte ng katawan. Sunshine Garcia and Alex Castro. Nadawit din sa kontrobersya ang mag-asawang Sunshine at Bulacan Vice Governor Alex Castro matapos banggitin ni Alvin ang kanilang pangalan kaugnay ng reunion concert ng Sex Bomb Girls. Sa isang kamakailang panayam, sinabi ni Sunshine, mas pinili na ni Alex na wag patulan ang komentaryo ni Alvin. Lubos na niya naiintindihan ang pinagdaraanan ngayon ng pamilya ng malapit niyang kaibigan na si Izzy. Wala rin ibang hangad si Sunshine kundi ang katatagan ng pamilya ni Izzy upang mapagtagumpayan ang kontrobersyang kanilang pinagdaraanan. Tiniyak din ni Sunshine na walang issue sa pagitan nila ng kapwa Sex Bomb Girls member. Sa katunayan, magyayakapan pa nga raw sila ni Izzy sakaling magkita silang dalawa. Malaki raw ang respeto ni Sunshine sa paniniwala at desisyon ni Izzy at ni Alvin. Kaugnay nito, nauna na rin nagbigay ng pahayag si Alex. Sinabi niya na nakita na niya ang viral na panayam kay Alvin, ngunit pinili niyang wag ng patulan dahil mas mahalaga ang kanyang mga gawain sa lalawigan. Kay Brosas, Ian Veneracion and Glock 9. Hindi pa rin nagpapaawat si Alvin sa pagpapahayag ng kanyang mga paniniwala tungkol sa mga bakla o miyembro ng LGBTQIA+ community. Ito ay sa kabila ng kaliwat kanang batikos sa kanya ng maraming netizens at maging celebrities. Sa panibagong interview ni Alvin, direkta niyang binanggit ang mga pangalan ng rapper-singer na si Glock 9, comedian-singer na si Kay Brosas at aktor na si Ian Veneracion nang mapag-usapan ang sexual orientation ng stepchild ni Alvin na si Sofia Trazona. Giit ni Alvin, taliwas daw sa utos ng Diyos ang pagiging miyembro ng LGBTQ community at naniniwala siyang sa impyerno ang bagsak ng mga ito. Kaya nagtataka si Alvin kung bakit sina Ian at Kay, partikular na si Glock 9, na gumawa at sumulat pa ng kantang Sirena para sa kanyang anak, ay tuwang-tuwa pa sa mga anak nila na kabilang si LGBTQ community. At tila pinapalakpakan ang desisyon ng mga bata na kumilos laban sa kanyang paniniwala. Ani Alvin, si Izzy at siya mismo ang naninindigan sa kung ano ang tama sa mata ng Diyos. Pahayag niya, para sa kanila, hindi dapat palakpakan o encourage ang anak na lumabas sa tradisyonal na kasarian o maging bahagi ng LGBTQ community. Hindi naman pinalampas ni Kay ang pagbanggit ni Alvin sa kanyang pangalan bilang isa sa mga celebrity parents na kinukonsinti umano ang mga anak nilang miyembro ng LGBTQIA+ community.
Dahil sa pagbanggit ni Alvin sa kanyang pangalan, hindi nakapagtimpi si Kay na ito'y palagan. Sa isang video na in-upload niya sa Facebook, ipinakita niya ang halo-halong damdamin. May humor, may pagkairita, ngunit malinaw ang kanyang prinsipyo. Ayon kay Kay, ayaw na sana niyang sumausaw sa gulong kinasasangkutan ni Alvin, kundi lang ito nag-name drop ng questioning nito ang pagpapalaki niya sa kanyang anak. Mariing ipinaliwanag ni Kay na ang paraan niya ng pagpapalaki at pagtanggap sa kanyang anak na miyembro ng LGBTQIA+ community ay hindi nararapat husgahan ng iba. Pinunan niya ang paraan ng pagbibigay ng opinyon ni Alvin na para sa kanya ay tila nagkokomento sa mga desisyon ng ibang magulang ng walang sapat na konteksto. Ipinunto rin niya na maraming magulang ang may kanya-kanyang paniniwala at mahalaga ang respeto kahit mag-iba ang pananaw. Hinaluan ni Kay ng comedic timing ang kanyang mensahe, ngunit malinaw ang punto. Dapat laging may paggalang at pag-unawa sa mga personal na desisyon ng iba, lalo na sa pamilya at pagpapalaki ng anak. Michael Navarro. Kasabay ng mga controversial na pahayag ni Alvin tungkol sa sex bomb girls at mga celebrity parents, naglaan siya ng oras para ipaliwanag ang kanyang pananaw tungkol sa pagpapalaki kay Sofia at ang papel ng biological father nito si Michael Navarro. Ipinaliwanag ni Alvin na noong umalis si Sofia sa kanilang bahay at nanirahan sa Quezon Province kasama si Michael, nagbago ang kanyang personalidad at pagkakakilanlan bilang lalaki. Sinisi rin ni Alvin si Michael sa sexualidad at gender identity na pinili ng anak. Ang hindi raw niya mawari ay kung bakit tuwang-tuwa pa ngayon si Michael sa kinahinatnan ni Sofia, bagay na sa mata ng Diyos ay masama at matindi di umanong kasalanan. Ayon sa kanya, kung mas naging aktibo at mas maayos ang pag-aalaga ni Michael noong murang edad ni Sofia, hindi sana ito naging dahilan upang piliin ng bata ang maging malambot o bakla. Sofia Trazona. Matapos magbigay muli ng pahayag si Alvin tungkol sa pagiging trans woman ni Sofia, ito ay nagsusumamong nakiusap sa stepfather na tumigil na. Sa isang panibagong interview kasi kay Alvin, muli niyang kinwestiyon at ipinagdiinan ng anyay maling desisyon ni Sofia na maging ganap na trans woman. Bagamat inamin ni Sofia na minsan na siyang napagbuhatan ng kamay ng ama-amahan, hindi niya sinabing pinatsirahan siya nito. Sa pag-iingat daw na kamuhian ng iba ang asawa ng pinakamamahal niyang ina. Ang tangi lang niyang sinabi noon ay na-late siya ng uwi sa kanilang tahanan na siyang ikinainit ng ulo ni Alvin. Dahil sa muling pagsasalita ni Alvin ay napilitang muling magsalita si Sofia. Umaasa siya na madadala sa pakiusap si Alvin na itigil na nito ang pagsasalita at pagkamunghi sa sexualidad na kanyang pinili. Sa isang video na ibinahagi niya sa social media, mariing sinabi ni Sofia na pagod na siya at nasasaktan sa lahat ng nangyayari, lalo na sa mga pahayag na tila nagbibigay husga at negatibong interpretasyon sa kanyang buhay at pagkatao, dulot ng mga kontrobersya na kinasasangkutan ni Alvin. Bukod sa sarili, pagod na rin daw siyang depensahan ng ina sa sasabihin ng publiko sa tuwing nagpapaunlak ng panayam si Alvin na tinawag niyang Mr. Aragon. Ipinaliwanag din ni Sofia ang kanyang pagkabahala sa tila galit at kritisismo ni Alvin at binigyang diin na sa halip na punuin ang panghusga, dapat ang puso ng bawat isa ay puno ng pag-ibig, grace at malasakit. Ayon kay Sofia, sinubukan pa niyang protektahan si Alvin na hindi isinawalat ang mga pangyayari nang minsan siyang saktan nito. Ngunit lumalabas daw ngayon na si Alvin mismo ang gustong sumira sa kanyang pangalan nang ibunyag nito kung paano siya pinagbuhatan ng kamay noon sa pamamagitan ng pagsakal. Paulo Contis in Alger Abrenica. Viral na rin ngayon ang video clip ng interview kay Alvin kung saan pati ang nananahimik na sina Paulo at Alger ay idinamay niya kung saan ay kinumpara kanyang sarili sa kanila bilang okay husband. Tinalakay kasi niya ang bashing na tatanggap niya mula sa publiko at inihambing ang kanyang sitwasyon sa ibang showbiz personalities. Ani Alvin, pareho nakaranas ng kritisismo ang dalawa sa mga issue sa relasyon at sa pagiging okay na asawa, ngunit sa kabila nito patuloy ang bash sa kanila. Paliwanag ni Alvin, nakapagtataka sa kanya na kahit gumawa siya ng tama sa kanyang pananaw bilang asawa at stepfather, may mga tao pa rin na tumutulig sa at bumabatikos sa kanya. Nirepost ng social media personality na si Senyora sa kanyang Facebook page ang naturang video clip kung saan ilang celebrities din ang nagpa-comment. Walang anumang salitang isinulat si Dingdong Dantes pero tumatagos naman ang ipinost niyang litrato ng cartoon character na si Bob Belcher na nakatakip ang mukha o facepalm. Nagkomento rin dito ang aktres na si Meg Imperial ng "Oh my gosh, he made it sound like ang perfect niya." Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!